wala hong salitang Tulfos Justice. Hindi ho kami nagbibigay ng hustisya. Sumusunod ho kami sa sinasabing hustisya na nandyan ho napapalob sa batas ho natin. Sa saligang batas. Lahat ho yan, ina ng lahat ng batas ay saligang batas. Sa ilalim ng saligang batas, ay yung mga presidential decree or itong pinakamataas muna, Republic Act, and then mga presidential decree, executive order, municipal ordinance, city ordinance, batas ho yan na sinusunod ho natin kung meron man. Ngayon, para doon ho sa ibang nagsasabi na Tulfos brand, siguro brand ang apelyido namin, pero hindi ho kami nagbibigay ng hustisya dahil tiwala pa rin ho tayo na meron ho talaga gumagana yung sistema ng hustisya ho natin sa bansa. Ang nagiging problema lang ho kung minsan natitwist, nagagamit. Hindi sa tamang paraan na kung minsan madudunong, nalalansi. Pag hindi man nalalansi, edo'y nababaliktad. Yun ho mga magagaling ho at nakikita nila ang butas sa sistema, kahinaan ng sistema. Kung minsan mismo may batas na ho tayo, yung may batas ho tayo nagagamit ng mga ito ho'y alagad ng batas, kung hindi man ho, yung tagapagpatupad ng batas o yung mismong pinatutupad ng batas sa hudikatura sa ilalim ho niyan, yung mga abogado ho natin. Kasi kami ho nakikita namin kahinaan ho ng sistema. Kami ho sa bitag. Sa bitag ho. Ginagamit ang batas ng iba dyan para manduro, mang-abuso sa malilit na tao. Kahit sino pwedeng gamitin ang kahinaan ng sistema na napapakita o binabaluktot yung batas at laging kawawa. Laging kawawa, yun nasa ibaba. Kaya kami ho magsasabi ngayon, uunahan na ho namin kayo. Noong pahong 2019, sa ANC, sa ABS-CBN, sa Inquirer, kayo nagsasabi riyan, may pangalan ho yan, Gian Lao, na sinasabi niya ho rito, the Tulfos are the face of the Philippine justice and that should bother us. Yan ho. Ang Tulfo ay mukha ng hustisya sa Pilipinas, kinakailangan mabahala ho tayo, sabi nila. Sabi ho ni Gian Lao, yan ho ng ANC, publish ito ng November 10, 2019. Sabi niya, it's easy to argue why such a formula, Tulfo Justice, kita niyo no? Tulfo Justice. Kaya, kumbaga, may formula, madaling sabihin daw mga bossing doon sa sinasabing formula na estilo ho ng Tulfo Justice, hindi raw ho ito maganda sa ating lipunan, unhealthy. So, kasi daw ho ginagamit namin trial by publicity. Nek-nek nyo. Instance justice, infallible, extra-legal, prone to abuse. It makes a spectacle out of suffering, in effect, general population with the idea that justice is faster and more just outside the justice system. Okay. Sila ho may sabi niyan, pananaw. Ngayon, uulitin ho natin, ano? Ang apelyidong Tulfo, tatak ho yan. Apelyido yan. Hindi ho kami nagbibigay ng hustisya. Kami ho'y boses lamang ipinakikita. Partikular ho si Bitag. Partikular ho si Tul Erwin at yung isang kapatid ho namin na si Ramon Tulfo, isumbong mo kay Tulfo. Ngayon, kung pag-uusapan ho ang Tulfos sinasabi, yung face of the Philippine justice, pananaw ho ninyo yan. Napansin niyo ho ba? Si Tul Erwin, si Bitag, si Ben Tulfo at yung isang kapatid ho, si Ramon Tulfo, kami ho, yung sinasabing brand lang ho kami. Ayaw kasi ng isang kapatid ko na mabanggit ang pangalan niya kasi baka mahanay siya sa amin. So hindi na ho namin hihahanay kung sino yon. Sasabihin ko na ho, no? Si Erwin, si Ben, at yung isang kapatid namin na si Mon, at mayroon pa kami isang kapatid na hindi namin babanggitin ang pangalan kasi mahirap na eh. May nagsasabi pa kasi, bakit mahirap na? Sabi niya ho sa akin, huwag niyo akong banggitin ang pangalan ko. Hindi namin babanggitin kung sino yon. Ito hong sinasabi nila kasi, na Manila Times naman, the scenario typical of Tulfo style, which some have called shock journalism, LUL. It's called shock radio or shock TV. There is no such thing as shock journalism.
Wrong sense of justice, sabi ho nitong si Valderrama. Many professional journalists don't consider yung isang kapatid namin na hindi daw journalist because his ways in media do not adhere to the basic tenet of journalism, particularly objectivity, fairness, and accuracy. That is only one para malaman mo, Valderrama. What about the ethics? What about the law? What about yung sinasabi ho nating, ito naman ay the canon of journalism. Naintindihan ho natin yan. Ngayon, eto ang aking sasabihin, ulitin ho natin, ano? Ang apelyidong Tulfo, apelyido lang ho yan. Brand ho yan. Ibig sabihin, tatak ho yan. Kung tumingin ka man kay Tul Erwin, tumingin ka kay Bitag, si Ben Tulfo, o tumingin ka doon sa isang kuya namin. At doon sa isang kapatid namin na ayaw magpasali ng kanyang pangalan. So hindi na namin siya babanggitin. Anyway, mga boss, dirawin ho natin. Kami ho, mga boss, particular sa Bitag, naniniwala ho kami sa aming mga ginagawa kasi iba ho ang Bitag Multimedia Network. So, ang apelyido ko ay Tulfo pero dinadala ko ang Bitag. Ang gusto ko lang ho sabihin sa inyo, kami, una sa lahat, dinadala ho namin yung sinasabing awit. Ito ho'y verse sa Bible, which is Psalm 82 verses 3 and 4. Defend. Yung sinasabi ho namin, dito makikita nyo, defend the weak. Pag umpisa pa lang ng palabas namin. And the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed, rescue the weak and the needy, deliver them from the hands of the wicked. Dikit ho yan ang advocacy namin dyan. Naniniwala ho kami dyan. And sino man magtutulig sa amin, hahambalusin namin kahit sino pa kayo. Kaya naniniwala ho kami. Una sa lahat, nakita ho namin yung kahinaan ho ng iba na ginagamit kahinaan ng system. Meron ho tayo, gumagana ho yung ating justice system sa Pilipinas. Bear in mind, there is no such thing as Tulfo's justice. Wala ho, hindi ako naniniwala dyan. Kami ho'y daan lamang para ipagtanggol yung mga mahihina, mga inape, yung niyuyurakan ang kanilang pagkatao. Yung labis na pang-aapi at labis yung sinasabing agresibo ang sinasabing pagyuyurak sa karapatan ng mga maliliit nating kababayan. Kaya may bitag ho. Estilo ho namin, right in your face, we will go to your territory and we will tell you exactly what you need to hear from us. Salitang dudurugin namin kayo. Kung ganyan ang estilo ninyo, tatapatan namin kayo. So, ganun ho ang estilo. Does it sound like shocking sa inyo? Well, it's just words, the power of words. And sometimes, yung mga taong kaharap mo, kung talagang bastos, kinakailan mo maging bastos. Kung mga tao busabos, kinakailan mo maging busabos din sa lengguwahe nila, nagkakaintindihan. Estilo ho ng bitag yan. Alam ko ho, ganun din ho si Tul Erwin. Hindi ko ho alam doon sa ibang mga kapatid ko. Kasi kami ho, iisang landas namin tumulong ho sa kapwa. Again, yung sistema ho namin, particular dito ho, nakikita na ho namin, kaya nga ho lumalapit sa amin para makakuha ng sinasabing kahit na paano naman, natatabla mo yung laban na hindi, wala pa ho sa hukuman. Naniniwala ho kami, lahat ho ng mga sumbong, kinakailan makaabot ho sa sinasabing hukom. At ang hukom ho magbibigay ng hustisya. At nakikita rin ho namin yung kahinaan. Kung minsan kasi, nagagamit yung kahinaan. Kaya sabi nga ho ni Assistant State Prosecutor na si Richard Fidelion, sabi niya ho, Ben, i-expose niyo yung mga ganyan kung minsan na nahihina sa parting, i-expose niya yan. I-expose ho namin, hindi dahil expository yung dating namin, kundi pati doon sa reklamo kung paanong inaasal ng abogado. Kami ho'y nalagay na sa alanganin na mantakin nyo manawagan ba naman yung IBP, Integrated Bar of the Philippines, from Iloilo hanggang sa National. Isa lang ho sila. Parang, kumbaga, ito'y exclusive club na mga abogado na kapag medyo hindi lang nagustuhan ang sinabi mo doon sa isang miyembro nila, kampi-kampi ho yan eh. Parang fraternity. Hindi ho kami natitinag. Ano hong issue roon? Doon ho, sa isang, ito ho'y mangingisda lamang nagtitinda ng isda. Talagang ginipit dahil ang kanyang anak ay minolestya at pagkatapos yung abogado na naging issue rito, question namin kung ang mismong judge na nga mismo
nakita yung kamalian, humingi ng dispensa at paumanhin doon sa pamilya at nakausap ho namin. Samantala yung abogado nung sinasabing ama nung nang molestya, quote-unquote, kasi nasay, abay anong nangyari? Nagmalaki pa. So tinatanong lang natin kung nagkamali ba siya at nagsisisi. Doon ho, hindi nagustuhan ng sinasabing IBP. When in fact, nang kausap ho namin yung IBP Iloilo, tsaka hindi namin kausap yan, yung IBP rito national, nakausap ho namin yung kanilang dating presidente at sinabi, well, hindi lang trabaho ng isang abogado magbigay, magsampa ng kaso, kundi bagkos payuhan yung kanilang kliyente. Hindi just not winning the case or filing a case. Yun ho sinasabing the canon. Kaya kami ho, iba ho ang atake ho ng bitag. Kaya, Tulfo ho ako. Pero I don't believe doon sa sinasabing Tulfo brand of justice. Ngayon, kung may nagsasabing iba dyan, dadalhin sa Senado, well and good. I don't know exactly kung anong dadalhin sa Senado. Isa lang naman ho public service, isang hustisya natin. Ang gusto lang namin makita ho, marinig ang boses. Kung sino man sa inyo gusto sa Senado dyan na you take up the cudgel nitong mga maliliit na nakikita ho namin libu-libu na ho, bumababa para lamang makakuha ho ng sinasabing marinig ang kanilang sumbong at naiere at napagtatanggol sila, ipinagtatanggol dahil aping-ape. Yung kasimple. So, is there such thing as Tulfo justice? No, there is no Tulfo justice. There's Tulfo brand. There's Bitag brand. Tutok Erwin brand. Para doon sa ibang mga Tulfo, bahala sila sa buhay nila.